Kamusta kaibigan? Tara na at samahan niyo ako ibahagi ang kakaibang karanasan ng isa nating sender. Tubong Novaliches kami, sa Zabarte. Doon na kami ipinanganak ng mga kapatid ko kaya naabutan namin na hindi pa siya maunlad. Wala pang SM Fairview at pagmamamasyal ka ay sa Cubao ka papupunta o sa bayan. Sa Coke nagtatrabaho ang aking tatay, sa Bagbag siya dati nakaitalaga at nalipat sa Lagro Sales Office bilang bisor. At isa sa lugar niya ay ang Amparo Subdivision, malaki ang subdivision na iyon. Mapuno, masukal, mabangin at hindi pa sementado ang kalsada, malapit lang sa Lamesa Dam at konti pa lang ang nakatira. Isang araw mga 4 PM, nagpunta siya sa isang wholesaler na pinangalanan Jorlet at si Jonel. Ipapakilala ang tatay ko sa mga may tindahan sa subdivision at para makapag-survey na din. Binigyan ni Jonel ng map ng subdivision ang tatay ko na may mga tindahan ng pupuntahan nila at sinabi na sundan sila at mag-convoy. Sakay ng asul na van si Jonel, Jorlet ay Suzuki, at minivan na pula naman sa tatay ko. Umuulan nung panahon na yon kaya medyo hindi malinaw ang daan, maputik ang kalsada at hindi makapagmatulin. Maraming mga lansangan ang subdivision at ang mga bahay ay magkakalayo, puro talahiban pa at mapuno, kaya medyo hindi napansin ng tatay ko kung nasan na sila Jonel at napag-iiwanan na siya. Nang suriin niya ang mapi at ang pinakamalapit sa lugar niya ay ang Tristan Store. Siguro doon ang punta nila Jonel. Habang tinitingnan niya ang mapa, merong isang daan na wala sa mapa at ito ang pinakamadali na daan papunta doon sa Tristan Store. Nagalit pa siya noon sa merchandiser niya at sinabing, "Tingnan mo ito, may kinalimutan pang daanan, how incompetent." Iniliko niya papasok sa daanan na yon at nagmaneho siyang muli, halos wala ng kabahayan ang dinadaanan niya. Habang nagmamaneho, may nakita na itong bahay kubo na may nakadungaw na matanda sa bintana, natural lang na nagtanong siya. May dumaan bang asul na van dito, at kumaway lang ang matanda. Hindi na nagsalita at parang pinapahiwatig ay diretso ka lang. Hindi naman siya nag-isip ng kahit ano doon sa matanda, basta nagmaneho lang siya. Medyo dumidilim na din at pasado 5:00 na at umuulan pa kaya kailangan na din niya marating ang pupuntahan. Habang nagmamaneho, ayun na. Natatanaw na yung Tristan Store. Pero bago niya marating yung tindahan, ay may madadaanan muli na 2 magkatapatan na bahay kubo. At sa bawat tapat nito ay may nakatayong matanda, na may mahahabang buhok na hindi makilala kung lalaki o babae. Ang suot nila ay gawa sa anahaw at parehong nakatingin sa paparating niyang van. Nang malapit nang tumapat ang tatay ko, at nasinagan na ng headlight ang kubo, napansin na lang niya na hindi pala nababasa ng ulan ang dalawa na parang may hindi nakikita na payong na nagtataboy sa patak ng ulan. Lalo pang natakot ang tatay ko nang nakita niyang nakalutang pala ang mga paa ng matatanda. Napahinto siya ng sasakyan at kinabahan, lalo nang ang 2 matanda ay ngumiti ng abot sa tenga at lumulutang na papunta sa kalsada kung saan siya andoon. Napasigaw siya ng engkanto at sabay reverse sa van at nagulat na lang na yung dinaanan niya kanina ay nawala na at naging bangin na lang. Tuwing aatras siya ay umaatras din yung matatanda at bumabalik sa tapat ng kubo nila. Madaming beses sumubok ang tatay ko para silang nagpapatintero lang. Mag-aalas 7 na din noon at sobrang pagod na at malapit nang maubusan ng gas. Halos mawalan na daw siya noon ng pag-asa at saka lang niya naisipan tumawag sa Panginoon. Nagdasal na sana makauwi pa sa amin na pamilya niya. Abang nagdadarasal ay parang naalarma ang 2 matanda at pumorma muli ng pag-atake at handa nang ihulog siya sa bangin o pasukin sa van at kainin. Kahit na nasa malayo pa ang van niya, sinalubong daw niya ang 2 ng matulin at nakakita ng bukas na espasyo, kaya kinabig niya pakanan at sumampa sa gutter. Tinamaan pa nga daw niya yung isang kubo. Tumili pa daw yung 2 ng tuluyan niyang malampasan ang mga ito. Nakarating na siya sa Tristan Store at sarado na ito, kaya bumalik na lang siya kila Jorlet. Naabutan pa niya ito at nagtatanong kung saan galing. At naikwento nga niya ang nangyari. Pinatotohanan naman ito ng mga nakatira doon na madami nga daw kababalaghan doon. Minsan meron pang magbabalot na bitbit ang basket at sa kabila naman ay ang kanyang ulo. Kinabukasan bumalik ang tatay ko sa lugar na yon at may kasamang mga backup at katulong. 2 sasakyan pa sila noon at may mga 2x2 pa. Pero wala na yung kalsada na nilikuan niya at creek na lang ito.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay suportahan niyo ako sa aking pagbabahagi ng mga bagong istorya dito sa aking YouTube channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe na at pindutin ang notification bell na makikita sa inyong screen. Salamat kaibigan!